Ay, hello po. Sasagutin ko lang po ulit isa-isa yung mga follow-up question po dun sa bago ko pong upload na video. Eto, yung tanong ni Sir, Ma'am, pag may hindi na po ako nababayaran na credit card tapos may card din po ako na okay pa at wala pong balance, madadamay po ba yung card ko na walang utang? Or pag ma-expired yung card ko na okay ang record ko, ma-renew ko pa po ba yung card ko na wala naman utang? Ang sagot po dyan, sir, base po sa aking experience ay yes po. Mare-renew po. Lalo't kung wala po kayo naging problema sa card nyo pong yun. Kagaya po nitong card ko sa RCBC. Na-expired po yung dalawa kong card sa RCBC since kahit na meron po akong naging delinquent na mga card or nagkaroon po ako ng, nasira po ako sa ibang mga bangko, ito pong RCBC ko is good standing naman po ako, nakakapagbayad po ako. Na-expired po siya last year. Pinadalan po nila ako ng bagong card. Valid siya till 2027 po. Kaya wag po kayong mag-alala. Kung na-expired po yan, padadalan po kayo ng bago. At i-activate nyo lang din po. Yung sa akin kasi yung isa ko, ito, hindi ko na siya in-activate. Kaya nandito pa siya nakadikit pa rin hanggang ngayon. Ayan, nakadikit pa rin. Tapos, eto si ma'am, salamat po sa sagot. You're welcome po. Tapos si ma'am po, nag-for good ka na ma'am. Yes po, nag-for good na po ako kasi hindi na po ako pinayagan ng aking asawa dahil meron po akong dalawang maliit. Tapos si ma'am, thank you sis sa mga advice mo. It's really help a lot. 7cc ako now, till na wala pa rin pambayad. Wala pong anuman ma'am, kagaya po ng aking mga sinasabi, lagi po ako nagsishare kasi po ito ay aking sa base lang po na aking sariling experience. Yung aking mga sinasabi, yung iba po ay, kaya po limited kasi hindi ko pa po nararanasan yung iba, kaya ang ibinabahagi ko lang po ay yung aking mismong karanasan. Pero meron din po ako nababasa na base po sa mga karanasan ng iba, kaya yung iba po, isinishare ko rin pero hindi limited po yung kaalaman ko. Tapos si ma'am, nagamit ko dito sa Qatar kaya lang nagka-problema ako sa pera kaya hindi ko po nabayaran. Ma'am, kung yung credit card nyo po, much better po na kung RCBC po yan, aware naman po siguro kayo na meron silang only zero, payable for 3 months. Kung hindi naman po kaya, pwede po siya, may option po doon up to 36 months para maging installment. Kung sa ibang bangko naman po, pwede nyo pong itawag sa hotline para at least mahingan nyo po ng installment po, yung kung ano po, kung magkano yung pinurchase nyo dyan sa Qatar, kasi for sure malaki yun. Ask ko lang po about sa BPI. Sa BPI po, kagaya po na sinasabi ko, is talaga pong nagdedemanda sila. Kagaya po ng isang nag-comment dito sa video ko, hindi na po ibinenta sa third party agent. Mismong BPI yung nagkaso sa kanya. Nagpa-small claim sa kanya. Nagdemanda, hindi naman pala kaso, nagdemanda sa kanya. Pina-small claim siya, rekta sa BPI. So, ang nangyari doon, yung base sa comment is, nagkaroon sila ng kasunduan. Nahanapin ko pala yung comment na yun. Nagkaroon sila doon ng kasunduan kung magkano yung magiging monthly niya. Kung magkano yung aabutin ng monthly niya. Doon sa card niyang yon, BPI yon. Pero talagang based sa mga nababasa ko, talagang malupit ang BPI. Tapos ito naman po, talagang sila yung nagtutuloy. Kaya buti na lang nung unang-una kong nagka-problema dyan, pandemic yun. Yan yung unang-una kong na-resolve. Pero hindi pa ako aware that time na BPI is nagdedemanda. Kaya lang sila kasi yung unang-unang nag-offer na pinilit kong kayanin. Kaya nakatapos. Yan ang unang-una kong natapos na card. Ito naman si Sir, 1,000 sa akin every month, 9cc lahat, na panay third party, stress na ako, penalties, lumobo ng lumobo. Yun po talaga yung magiging consequence natin kapag po talaga tayo ay nagkakaroon ng problema or delay sa pagbabayad. Pero wala po tayong magagawa kung hindi po talaga natin kayang bayaran, still, ganun lang po. Hintayin na lang po natin silang magbigay ng amnesty or kaya payment arrangement po. Tsaka na lang po i-grab pag talagang kaya na. Salamat po sa mga video nyo, ma'am. God bless. Salamat din po, ma'am. You're welcome po. Paano po pag pinupuntahan pa sa bahay? Meron po talagang mga naka-experience na pinupuntahan sa bahay. Pero base sa aking experience, wala pa naman po nagpunta sa bahay namin. Pag nagkaroon po ako ng experience sa pinuntahan ako sa bahay, isi-share ko rin po. Pero, since nababasa ko na yan at saka may mga nakaka-experience na pinupuntahan ko talaga sa bahay, pinaghandaan ko na po yan. Kung sakaling sila ay pumunta sa aming bahay, kakausapin ko sila, harapin ko sila, pero sabihin ko na sa ngayon, hindi pa po ako ready. Tatawag po ako sa inyo directly kapag kaya ko na pong magbayad. Sa ngayon po ay wala po talaga akong kakayahan. Sasabihin ko sa kanila yung diretsong sagot.
Tapos salamat dito po, malaking tulong sa lahat ng mga OFW kababayan natin. You're welcome po, ma'am. Tapos how about sa credit, home credit card, nabayaran, same process po ba? Same process lang naman po yung mga ganito sa pag may mga utang tayo, small claim. Usually small claim. Kami sa amin, ang may utang sa amin tao, small claim namin para lang magkaroon ng kasiguraduhan na hindi niya kami tatakbuhan. Yun nga lang, ang consequence din is meron ka ng babayaran na parang filing fee na sa 4,000 plus. Ang magiging ano lang doon is siya pa rin yung masusunod kung hanggang magkano lang yung kaya niyang bayaran. Tapos, hindi ka pwedeng basta mag-garnish, kagaya na may tricycle yon, gusto namin i-garnish para sana matapos. Kaya lang sabi, hindi pwede kasi ginagamit sa panghanap buhay. Kaya, hanggang ngayon, nag-aantay lang kami. Hulog-hulog lang siya, 100. Sa utang sa amin. Thank you, Mami Janet. Napakalaking tulong po sa amin ang pagsagot nyo sa shares experience po. Nabaon din po ako sa utang si Sisi dahil naloko ako at na-scam din po ako. Kalimitan po tayong mga mga nabaon sa utang is yung mga inutangan din tayo eh. Yan naman po talaga yung reality. Kaya po yung nagko-comment na parang tinatakbuhan natin yung utang natin. Hindi po. Kaya nga po kami nai-stress kasi po nag-iisip kami dahil gusto naming bayaran. Yun nga lang, hindi namin mabayaran dahil kulang. Wala pa kaming kakayahan magbayad. At kalimitan po ng mga utang na yon is inutang lang din sa amin. So may mga nakaswipe na talaga namang hindi na nagbayad. Hinayaan na tayo. Alam ko marami naka-experience niyan. Tapos ito, ma'am, paano po pag may demand letter na at nilagay na doon yung pinababayad na amount, tapos hindi nakabayad yung interest ba yun, idediretso pa po ba, ma'am, or stop na po siya? Regarding po sa final demand letter, yes po, nag-i-indicate po sila ng total amount na sinisingil nila sa atin. Yun lang naman po is naka-indicate doon. Ngayon, yung regarding po sa tubo, hindi po ako aware kung tumutubo pa. Pero isa lang po yung magiging ano doon. Kung hindi pa rin po talaga kayang bayaran, wala naman po silang magagawa. Mag-aantay lang po sila kung kailan po tayo may kakayahan na magbayad. Maraming demand letter at final demand letter ang ipapadala nila para lang matakot tayo at ma-remind tayo na, oy, bayaran mo na yung utang mo. Kaya lang anong gagawin natin kung wala pa talaga tayong pambayad. Kaya ang mangyayari lang, i-receive lang, hayaan lang. Makipag-usap na lang kapag kaya na. Ma'am, paano pag demand letter na at nilagay na po yung, nabasa ko na to. Salamat po sa mga tip, ma'am. Lakas talaga maka-stress kapag may nangaharas. Totoo po, ang lakas maka-stress. Ganyan na ganyan ako. Kaya ngayon hindi na ako nasagot sa lahat ng tawag. Hinahayaan ko na lang sila. So, pag nag-email sa akin, binabasa ko. Pag alam kong maganda-ganda yung offer, yun na lang iginagrab ko. Pero kapag hindi, hinahayaan ko lang muna. Sis, hello, may experience din po ba kayo sa personal loan sa bank? Kapag po ba di nakabayad, madedemanda po. Personal loan, wala po akong experience. Pasensya na po, wala po akong, hindi po ako aware sa personal loan. May experience po kami regarding sa car loan. Which is hindi po sa amin yon. Yung sasakyan na yon, ginamit lang yung pangalan namin. Ang naging experience, sa ganyan naman po pag hindi nakakabuhulog. Kaya pag po naglo-loan, sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong po. Di ba po pag maglo-loan tayo ng housing loan para isosurrender po yung titulo, kaya ayaw ko po talagang mag-loan noon kasi dapat ilo-loan namin yung pagpapatayo namin. Kaya sinabi ko sa asawa ko, hindi na. Buti na lang hindi at nag-pandemic. Isosurrender mo yung titulo, tutubo na tutubo, tapos ang magiging, pag hindi ka nakabayad, parang iriremita yung titulo. Sa sasakyan naman is iriremita or kukunin yung sasakyan, isusurrender mo yung sasakyan. Kasi yung ORCR naman, hindi pa rin naman sa atin nakapangalan. Kaya pag kinuha nila, wala tayong magagawa. Kasi kanila pa rin yun, pag-aari pa rin nila yun. Tapos eto naman, iniisa-isa ko lang po yung mga comment Teka lang po, kasi marami din nagtatanong paano pumunta ng Dubai. Tourist po ako nagtawid doon pero hindi po ako rekta dito from Philippines kasi napakahigpit po pag Pilipinas magbumula. Tumawid ako sa Asian country muna. Tanong lang po, Lods, kasi ako may utang sa credit card sa Saudi, hindi ko na mabayaran kasi di na nagpapasahod yung company ko. May pag-asa pa kaya ako makapunta ng Canada dahil sa Canada po puro credit card ang gamit. Salamat po sa sagot. Ang alam ko po, hindi po ako sure. Ang hirap po kasi magbigay ng opinion ng wala po akong karanasan. Kasi po, di ba sa Dubai po, may mga kaibigan. Kagaya po na i-share ko, may mga kaibigan po ako na nag-for good. Tapos, ginamit nila yung ganun. May nag-aalok po dun
parang mangungumisyon pa. Lokal po ha, take note, lokal po ang mga nagmamay-ari ng mga ganong anomalyang mga ahensya doon sa Dubai. Aalokin ka na, uuwi ka na, magpo-for good ka na para may dala kang pera, mag-loan ka, gamit yung pangalan mo. Kaya lang kung, for example, ang na-loan mo ay 1,000,000, ang makukuha mo lang doon ay parang 500,000, 300,000. Mas malaki yung cut nila, pero pangalan mo yung nasira. May kaibigan ako na ganyan, sabi ko sa kanya, wag niya ituloy. Pero sabi niya, hindi tol, win-win solution niya na daw yun kasi stress na siya nung time na yun. Sabi ko, bahala ka kasi baka pagdating ng Pilipinas, mahabol ka. Pero sabi, may mga third-party agent talaga habol from Philippines, Dubai to Philippines, nagpapadalang third-party agent para lang i-remind yung may utang. Kaya lang still, since credit card siya, kung nasa Pilipinas ka na, kung wala kang pamayad, still, wala silang magagawa. Pero, kapag ikaw ay pupunta ulit o tatapak ka ulit ng Dubai or Middle East yata, is sa airport pa lang makikita na nila yung case mo. So, ang tendency nun, baka makulong ka. Pero kung different country, ang alam ko po, kung saang country ka lang nagka-problema. Hindi po ako sure ha, pero yun po ang pagkakabasa ko. Kung saan country ka nagkaroon ng problema, kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman nagkakaroon ng whole departure. Sa Dubai kasi may kulong pag sa credit card. Sa Middle East, siguro sa Saudi, ganyan din po pag siguro different country. Kung saan country ka may specific na utang, dun ka lang magkakaproblema. Siguro pag Canada, hindi naman po. Kaya lang siguro mahihirapan ka ma-approve. Pag nag-apply ka doon ng credit card, kung baga bagsak ang credit score mo, hindi ko alam kung nag-share ba sila sa buong mundo. Hindi po ako sure, kaya hindi po ako nagpo-provide ng maraming hindi pa ako nag-speculate information kasi mahirap na po. Tapos ito naman, Mami Jonet, pa-update po kasi mas lalaki daw po magiging problema ko. Mapupunta yung account ko sa higher case daw, doon daw ibabayad na ako in full payment. Yes po, ganyan po talaga ang panakot nila. Talagang mapupunta sa higher keme-keme po nila. Ay higher keme-keme po nila, yun po yung third party agent. Lagi po nila yung sinasabi para yung bangko is mapursige tayong masingil. Habang hindi pa nila binibenta yung account natin, bangko pa yung kausap natin. Kung nasa bangko pa po yung inyong utang sa Metrobank, ma'am, mas maganda po na makipag-coordinate po kayo sa bangko. Baka bigyan po kayo ng kung anong program ang available para po sa pagbabayad ng uti-uti ng inyo pong utang. Tapos ito, kuha credit card, di kontento, dalawa lang, ngayon ma-problema ka. Hi sir! Diba, hindi po nawawala talaga yung mga basher, pero nauunawaan ko naman kayo. Hindi ko na lang po kayo, i-skip ko na lang kayo. Natatawa lang ako kasi hindi nyo binasa yung unang-unang mga video kung bakit nangyari yung mga ganong bagay. Hi ma'am, pwede ba ma-issuehan ng bank ng credit card kapag may hatak ka na kotse sa kanila? Opo, parang tingin ko opo, wala namang magiging problema. Lalo pag agent, porsigido po ang mga agent. Sila po ang gumagawa ng paraan. Kaya nga minsan, magugulat ka na lang. Yung iba, may mga freebies na utang sa credit card. Pero pag nag-apply sa agent, napapa-approve ng ibang mga agent. Ganyan kagagaling ang mga agent. Bakit kasi di nagpadala sila sa credit card kahit di ka nag-apply? Bakit kasi nagpadala sila ng credit card kahit di ka nag-apply? Kalimitan po talaga, lalo pag may mga pera po tayo or may mga account pa tayo sa different bank, na-check po nila yan. Kaya po, sabi niya, ba't daw nagpadala ng credit card kahit di nag-apply? Ganun po talaga. Yun po kasi ay kanilang hanap buhay. Kumbaga doon sila kikita ng malaki. Kaya tayo ay kahit ayaw natin ng credit card, pinapadalan tayo. Siyempre, nagkaroon tayo ng credit card, natokso tayo. Pero ginamit naman natin in a nice way. Kaya lang may mga taong talagang nakiswipe sa atin na sila naman talaga yung nagpabaon sa atin. Kasi ako yun po yung experience ko. Hindi po ako nahihiya doon. Hindi ko po siya ginamit pansarili. Hindi po ako nabaon doon dahil sa pansarili. Dahil may hanap buhay naman po kami. May hanap buhay pa yung asawa ko. Kaya lang yung mga naging kaibigan ko kuno ang talagang nakiswipe. Tapos ending, nag-pandemic, wala. So, ako yung mag-shoulder lahat. Collecting agent na po ba naniningil sa inyo that time? Yes po. Lahat po ng card ko is collecting agent na po. Lahat ang naningil sa akin. Ma'am, please help po, need ko gawin. Sa small claim po, need nyo po gawin. Kung sa small claim po yung tinatanong nyo, ma'am, ganun lang po. Humarap lang po kung kaya nyo pong humarap. Kung hindi po kayang humarap,
pwede naman po hindi humarap kasi magkakaroon pa rin naman po yun ng, mabilis po ang hatol pag small claim. Within the day, alam nyo na yung hatol. Ako kasi kami nung nagpa-small claim ka, within the day, alam na namin. Tapos may sheriff yan sila. Yung sheriff, babatakin yung... Pero kasi sa credit card, hindi... Kami kasi, nagtiyaga kami. Bumata kami ng aircon, bumata kami ng TV. Pero ang mga credit card company, hindi yan sila. Third party agent, hindi yan sila. Tiyatyaga sa mga lumang TV. With addition, nakatanggap din po ako ng through email na nakalagay daw po ako sa notice to the public ng isang newspaper na nakadagdag stress ko. Nakatanggap din po ba kayo ng ganon? Diyos ko po. It's a big lie po ito. Sobrang laking kasinungalingan po ito. Hindi po totoo yun. Isang malaking pananakot lang po. Ignore nyo lang po, sabihin nyo na lang po. Reply nyo, go ahead po. Yun na lang po. Kung yan po ang makakapagpasaya sa inyo, sige po. Tignan nyo po kung gagawin nila dahil sila naman ang baliktarin nyo kapag ginawa nila yan. Pero malabong gawin nila yan. Hindi nila gagawin yan. Matatalino na sila. Alam nila na matatalino na ang mga tao ngayon. Kaya hindi po nila gagawin yung mga ipapalagay po tayo sa newspaper dahil sa dami po ng may utang sa credit card ay baka po ang isang page ng newspaper ay hindi kakasya. Baka everyday tayo ang laman nila. Kung talagang nagpapalagay po sila ng muka ng may mga utang sa mga credit card. Baka wala nang naging laman na balita. Sa buong newspaper, everyday, tayo na lang ng tayo. Sa dami ng may mga utang po, dating-dati pa. Hello ma'am, paano po ba pag naka-receive din po kayo ng email about Subpoena or Zuma na marireceive daw po ako within 24 hours per as of now? Wala naman ako na-receive. Tapos sabi po dun sa email, pwede daw nila ang ikaso sa akin estafa at deceit and breach of contract. Sure na po ba na meron akong subpoena? Need ko pong tawagan yung number na prosecutor? Hindi po. Huwag niyo pong tatawagan. Hindi po totoo yun. Isa po yan sa pananakot nila. Yan po ang script nila. Kalimitan na po nilang ginagamit yan. Lalo through email or text lang po nyo nare-receive. Kung na-receive nyo po siya ng talagang as in hard copy po, yun, dun po kayo ma-alarma. Pero kung text lang po, email, wala po yan. Ganyan yung sa akin, sis relate ako, tinawagan ko, nakasulat sa piskal, pero attorney yun. Sumagot, ginamit lang yung prosecutor. Hindi totoo. Hindi din po totoong attorney yun. Agent lang din po yun. Yan po ay kasali. Napakadami naka-experience ng ganon. Hindi po totoo yung mga subpoena. Hindi po totoo magpopol sa case, estafa case, dahil di naman natin sila niloko para bigyan nila tayo ng credit card. Hindi papaboran ng batas ang estafa sa credit card bills. Totoo po. Napakaganda ng sagot ni ma'am. Totoo po. Hindi po mapopol sa estafa. Hindi po pupunta sa estafa ang ating kaso dahil po tayo ay may utang sa credit card. Saan ka po, Mami Jonet, pwede ma-PM? Sa Mami Jonet shop po. Yun nga po, hindi ko lang lahat agad-agad nasasagot. Pinipilit kong sumagot isa-isa sa mga PM pero hindi po agad-agad kaya po pasensya na po kung medyo natatagalan po yung sagot ko. Nako, ilang years na puro minimum binabayad ko sa BPI kasi di madagdagan sa penalty. Yun nga, nadagdagan pa rin na interest. Ganun lumaki na ngayon, 205 na daw. Same po tayo, minimum lagi. Di ko alam, sasabihin pag tumawag sila, kaya tawag din sabi. Di ko sinasagot. Ngayon, di ko masyado ginagamit yung number ko. Minsan ko na lang, pares po tayo, hindi na rin ako nasagot sa mga tawag. Kaya yun nga po, kapag talagang minimum lang yung kayang ibayad, stop na lang natin kasi sayang lang. Ipunin na lang natin yung pera natin. BPI at RCBC, yung akin, hingi pala nila, pero sa experience ko sa RCBC last year po, nung February ata, isang beses pa lang ako makareceive ng 5 letter. Pero itong BPI na nung last February, itong nakuha ko na nila mismo yung bangko, minimum na 17 plus ngayon, nakadalawang demand letter na agad. At ang laki agad ng increase, 205 na siya ngayon. Sabi, pwede daw mag-file ng RA 8484. Hindi po totoo yung RA 8484. Basahin niyo po yung article na yan. Hindi po totoo yan. Saan ka po pwede ma-email? Tanong ko lang po, nagpatawag po ba ng small claim dahil sa di pagbabayad ng ilang years? Yung small claim po is pinapile po yan. Kahit po tayo, pwede po tayo magpa-small claim sa may mga utang sa atin. Pwede po natin sila ipatawag. Kaya lang sobrang haba po. Tapos ang processing fee parang kulang-kulang 5,000 din.
Tapos isang araw lang, hindi na kailangan attorney, isang araw lang maghaharap kayo doon. Barangay muna, tapos bibigyan kayo ng parang certification na pwede mo iakyat sa MTC. Tapos magbabayad ka ng filing doon, nasa kulang 5,000. Ganun yung ginawa namin. Tapos pinagharap kami, tinanong lang yung kaharap namin kung totoo bang ganito yung utang. Sinabi nung kaharap namin, oo. Tapos yun, sinabi niya na ganito lang po yung kaya kong ibayad, hindi ko po kayang bayaran lahat yan. Sabi lang nung piskal, aba, ay 10 years na, hindi ka pa bayad. Ganun lang yung sinabi niya, pero ang ending, nasunod pa rin yung may utang sa amin, na ganun lang yung kaya niya ibayad. Wala kami nagawa. Ganun lang siya. Tapos ang pagpapasmall claim, 5 years ka lang nila sisingilin, parang i-renew mo, parang ganun eh, may renewal, hindi siya lifetime kanya sisingilin. Ganun yun sa amin eh. Hahanapin ko po yung damay ba ang sahod ng asawa na nagtatrabaho sa gobyerno, doon sila nagkakaltas? Doon sila kakaltas daw ng pambayad sa CC para sa payment. Pwede ba yun? Hindi po. Depende na lang kung meron na pong court order na garnish. Pero dapat sa pangalan lang po kung sino yung may utang sa credit card. Hindi po pwede sa asawa. Kasi sarili niya yun. Lalo po at sweldo. Kasi po yung ganun parang pa-file ka ng mag-aapila ka na yung sinasahod mo is sapat lang sa pang-araw-araw yung pangangailangan. I-waive nila yon, hindi nila i-garnish yun. Yung mga ganun pong experience. Pero meron naman pong wala pang court order, kinukuha na nila yung pera sa bangko. Kaya make sure po na yung pera doon is yung matatanggap nyo na mawala, or wag na po maglagay ng big savings under your name, nakalagay po sa pangalan natin na malaking halaga. Kasi pag kinuha po nila yun, wala tayong magagawa. Kahit magreklamo po tayo, napakahabang proseso pa. Hello po, Mami Jonet. Ask ko lang po. Nag-payment arrangement sa Metrobank kasi wala po akong kakayahang magbayad. Sabi ko nga po sa customer service, ipa-stop na po credit card ko para di natububo. Sabi, di daw po pwede. Ipa-stop kasi may outstanding balance po ako. Ano po kaya pwede kong gawin? Wala po tayong magagawa. Ganun po talaga. Ganyan din po yung akin. Dire-diretso lang yung SOA. Hinahayaan ko na lang. Pero wala na siya sa bangko. Hindi na bangko yung may kapit. Kasi parang auto-generated yata yung SOA nila, parang gano'n. Hindi ko alam kasi dire-diretso yung SOA ko kahit wala na naman sa kanila yung account ko. Ma'am, yung akin 2010 pa ata yun, then hindi ko na nabayaran kasi student lang ako that time. Tapos nagka-family ako, problema pa. After 13 years, naka-receive ako ng email sa kanila na 3 years ago sa FB ata nagme-message sila. Di ko lang magets paano nila nakuha email ko. Ma'am, kung 13 years po, ay hayaan nyo na lang po. Kasi kung idedemanda po kayo ng bangko, dapat within 5 years. Within 5 years, kumilos na po sila. 13 years, ang naghahabol na po sa inyo ay for sure po ay third party agent. So, kung masingil po nila kayo, bibigyan po nila kayo ng malaking discount kuno para at least sabihin to settle your account. Ngayon, kung gusto nyong bayaran at may kakayahan na kayo, nasa sa inyo po, isettle nyo para matapos na po or maklose na po yung account yung yun. Dahil ang dami pong ganyan, 13 years, kalimitan po, 5 years, parang nagpapahinga na sila. Yung iba nga po, 5 years, 10 years, nagkaroon na uli ng bagong credit card kahit nagkaroon sila ng problema dun sa bangkong yun, pero narilisan ulit sila. Magagaling ang mga agent. Hello, meron po ba dito MB ang CC? Nagkaso po ba si Metrobank? 1 year delay na po ako sa payment. Ako po. Yung hinaharap ko po ngayon is Metrobank. Base po, ni-research ko na rin po yan, nagbasa-basa po ako. Base po sa nabasa ko sa nag-share ng lahat ng mga experience, ang Metrobank hindi naman po daw nagdedemanda. Pero yun po syempre ay swertihan lang. Lagi po tayong magdasal na sana'y hindi po tayo kasali doon sa, sana'y makasama po tayo sa hindi dinedemanda. Pero ang Metrobank ay wala pa pong naglalabas ng may experience na demanda na sila sa or na demanda na ng Metrobank. Sana nga po ay hindi talaga kasi yan po yung aking problema ng Metrobank. Di na rin ako tumasagot sa call kasi wala rin ako ibabayad. Naka-block kasi lahat ng unregistered phone number sa phone book ko. Pwede naman po yun. Basta wag nilang magpalit para pag nag-text sila kahit papaano, na-update ba. Hello po, meron po ba dito na umabot ng sa Metrobank din? Baka, excuse. Babasahin ko lang po isa-isa. Ma'am, update naman po kayo. Yun nga po yung update ko sa Metrobank. Ganun pa rin po.
Hindi pa rin po ako nasagot sa tawag, demand letter. Awa ng Diyos, wala silang pinapadala ngayon. Ganun lang po. Ay! Wait lang. Wait lang. Tapos, madali bang bigay ng amnesty ang BPI, mami? Takot ako, kinabahan ako na makuha sa sakyan ko at garnish monthly na pera ko sa bank. Ang BPI, yung sa akin po kasi, sa totoo lang, naka-discount ako doon ng 20 mahigit kasi 100 plus yun. Binigyan nila ako ng offer na 80. Ganun lang, 20 plus. Pero napakalaking bagay na yun kasi sa akin nun parang sabi ko matapos lang kasi nga kinakabahan ako. 20 plus ang na-discount ko sa BPI. Sis, paano kung marami akong utang sa iba't ibang credit card? Blacklisted na ba ako? Hindi na ako makakautang sa ibang credit card na wala naman akong utang sa ibang credit card like RCBC. Hindi po. Kagaya po ng sinasabi ko, kung good payer po tayo sa isang bank, sa isang bangko, dire-diretso lang po yan. Hindi po sila madadamay. Hindi po tayo magkakaproblema sa active na credit card natin. Basta hindi po tayo nagkakaproblema. Ma'am, ask ko lang po, if same lang po ba ang bank loan sa credit card? Yun nga po, hindi po ako aware sa bank loan kasi hindi pa po ako naka-experience noon. Wala po akong idea sa bank loan kung paano po ang proseso nila. Pasensya na po. Yung quick loan sa Union Bank sa kadahilan ng naging victim ng domestic violence na stress po ako. Hindi po ako sure sa bank loan, ma'am. Pasensya na po. Good day, ma'am. You mentioned 2 years na di ka nagbayad sa isa mong credit card. Pwede ba yun? God bless. Yes po. Pwede po. Yung aking PNB, 40 mahigit lang yun. Nagparamdam sila sa Viber. Pero hindi ko na nireplyan. Nagaantay lang ako ng one-time payment nila na iaalok sa akin. Para at least, gusto ko rin naman talagang tapusin lahat. Kaya lang syempre gusto ko mag-alok sila ng one-time payment na makatarungan naman. Yung wag naman yung sobra-sobra yung tubo na tinubuan pa nila. Tapos, Ma'am Jonet, pwede ka ba matawagan? Ma'am, yung tawag po ay hindi po ganun ka possible. Chat-chat lang po. Mami, paano yung after 1 year ng pag-uusap namin ng third party at inihingan ko sila ng statement of account na nung naniningil sila. Wala naman sila maibigay. Hinanap pa ako sa bahay na tiniran ko. At may demand letter pa. Hindi na po talaga sila makakapag-provide ng SOA. Kasi parang hindi po yata, ang binibigay lang ng bangko is yung total amount. Pero yung arrangement, yung specific ng bawat utang natin, hindi maibibigay ng bangko. Hindi ibinibigay ng bangko. Total amount lang. Kaya kahit tingnan natin sila ng SOA, wala rin silang maipoprovide. Sabi niya, ipapahamak mo pa ang tao sa advice mo. Court can be order garnish of salary and personal and real property para ma-execute ng judgment kung wala kang cash pambayad, kinukonsente mo ugali na di pagbabayad. Galit si I am the Captaino 2007. Galit siya. Hindi ko po kinukonsente, sir. Sinasabi ko lang po yung base sa aking experience. Hindi po ako nangungonsinte. Siguro isa ka sa third party agent or ano. Siyempre, ang bangko ang may magdedesisyon pa rin po talaga kung gusto tayong i-demand. Pero still, kahit naman po sila magdemanda kung wala po talagang ibabayad, wala naman po silang magagawa eh. Ganun lang po. Mag-aantay lang po sila kung meron na pong kakayahan magbayad, kung kailan kakayahan magbayad. Kung may court order ng garnish, yes, possible sa salary. Pero pwede po siyang iapila, lalo at kung yung sweldo ay sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi naman po inaano ng piskal na yung sinusweldo ay sapat lang sa pangangailangan, kukunin pa ng bangko bonbon. Hindi po. Yan po ang number 1 tinatabla. Tinatabla po nila yan. Tapos sabi ni Ma'am Liza, tama naman sinasabi niya kung walang pambayad talaga, anong gagawin? Basta huwag ka lang talikuran ng utang. Kapag may pera na, pambayad, bayaran at napakinabangan naman yung susi. Yes po, gano'n naman po talaga. Sa ngayon, lubog tayo, wala tayong pambayad. Ano magagawa natin? So, maghihingi tayo ng pasensya or mag-aantay na lang kung kailan may magkaroon ng pambayad. Hindi natin tinatakbuhan yung mga utang natin. Ang dami po kasing galit, ang dami ng babash. Akala kasi nila, yung kinalalagyan natin ngayon is ginusto natin or nagpabaya tayo. Hindi nila
natignan. Tignan nyo po yung una kong video kung bakit nagkaroon ng mga utang na ganon. Hindi ko po yun kabuo ang utang. May mga umutang lang din po, nakiswipe, na ngayon ako ang nag-shoulder lahat. At kalimitan po sa baon sa utang sa credit card is ganyan po ang experience. So kaya po kami nai-stress at namumblema. Nag-iisip po kasi kami kung paano namin mababayaran. Gusto naming bayaran. Kaya lang hindi sapat sa ngayon. So ang ginagawa namin, dahil hindi sapat, hinahayaan muna namin. Ngayon, kapag meron na po kaming kakayahang magbayad, bakit po ba hindi namin babayaran? Lahat po ng tao gustong magbayad, lalo na, kaya nga po kami nagpapaka-stress maigi at nadidepress dahil sa utang sa credit card. Dahil ang nasa isip namin ay bayaran at gusto naming bayaran. Galit na galit si Sir. Totoo naman po, kapag talagang yung court can order garnishments of salary and personal real property para ma-execute ng judgment kung wala kang cash na pambayad. Yes po, pero sobrang haba pa pong proseso to. At saka siguro naman po ito isa mga milyon-milyon na utang. Yung talagang milyon-milyon na utang po. Pero exempted po yung mga parang family home, may mga exempted po dito, yung mga ginagamit pang hanap buhay, yung mga tinitira ng pamilya, parang ganun po yung nabasa ko eh. Correct me if I'm wrong na lang po. Huwag kayong mag-apply ng credit card kung wala kayong pambayad na sure, kasi hindi po ang credit card in-apply kung wala talagang inaasahan pambayad. Totoo naman, huwag mag-apply ng credit card. Kaya lang po kami po ay hindi nag-apply. Kami po ay pinadala ng kusa. Hindi po kami nag-apply ha. Pinadalan po kami ng kusa ng mga bangko. So, yung mga bangko po yung awayin ninyo. Huwag po kayo nang-aaway. Mamusta po, may update na po ba sa sisi mo? Ako, pinadalan ako ng demand letter ng Metrobank. Una, hawak ni Madrid, then RGS, nalungkot. Dahil wala talaga ako pambayad. Dahil kailangan pa ng mga anak ko ng college. Sarapin ko na lang sila sa barangay para ma-explain ko din ang side ko. Hirap na. Office pa, ipapaabot yung mga ma'am sa office kasi naka-address. Unang-una parang hindi po yata, ewan ko kung nagpapatawag sa barangay. Hindi po yata. Parang ako po wala pa akong experience patawag sa barangay. Parang magpapail na po yata. Hindi ko sure po ha, pero parang hindi po nagpapatawag sa barangay. Pero in case po na magpatawag sa barangay, edi harapin nyo na lang po, tapos hingin nilang po yung mga legal documents. Kagaya po ng laging sinasabi, focus muna po kung ano yung daily na pangangailangan, kung sapat lang doon at wala pa talagang kakayang magbayad. Anong magagawa natin? Kahit tayo ay pigain nila, ay kung wala tayong ibabayad, edi wala po talaga. Thank you po ma'am, sobrang helpful po nitong video. I thought ako lang ang namumblema. Naku ma'am, napakadami po natin, kaya wag niyo pong solohin ang problema. Mag-share po tayo ng ating mga experience para makatulong po sa iba. Hi po ma'am, 2 beses na po ako nakatanggap ng text galing sa third party, pinorward daw po yung account ko, fraud, investigation dahil sa unpaid balance ko, ano po gagawin ko? Ma'am, wala po tayong gagawin, wala po tayong magagawa kasi ganun lang po talaga, yung third party agent, yan po yung mangungulit sa atin para po tayo ay masingil. Kung ano nung offer po yung iaalok nila. Para po tayo ay masingil nila. Hello po ma'am, may ganun text ako natanggap. Fraud division daw po. Conducting investigation regarding on my unpaid CC. Eh di hayaan nyo lang po, i-monitor nyo na lang po. Huwag na lang po kayo mag-reply. Pero yan po ay malamang ay isa sa mga script po nila yan. Fraud division, ba't naman po kayo mapoprod? Nagsinungaling po ba kayo? May ginawa po ba kayong panluloko sa kanila? Napakahirap pong patunayan yan or sobrang masalimuot magpatunay ng mga ganyang mga prod-prod po. Sobra nakaka-stress, may tawag. Ma'am, kaya po talaga yan sila ay may ang tawag, lalo na pag ang mga utang po natin ay napunta sa third-party agent na mga fresh pa. Parang 1 month, 3 months to 6 months, ganyan, fresh pa kasi. Pursigido pa yan sila. Pag yan sila ay hindi tayo nasingil, lilipat yan sa ibang third-party agent hanggang sa magpapasalin-salin kung saan-saan. Makikita nyo sa mga email, text, iba't ibang law firm na name. Kasi, tinaransfer na nila ng tinaransfer. Thanks sa pag-share ng experience mo, ma'am. You're welcome po. Welcome po. At sa mga nambabash po, salamat pa rin po. Kahit hindi nyo po nauunawaan yung buong pangyayari, hinusgahan nyo na po agad kami. Nauunawaan po namin kayo.
mawala naman po silang case po sa inyo or hold departure po kasi ma'am umalis kayo ng bansa. Kasi ako ma'am, na-stress din po ako, may utang po ako sa 3 bangko, 5 years na din po. Wala pong hold departure, wala po akong naging problema sa NBI clearance, wala po akong naging problema sa police clearance, wala pong kahit na anong case na or criminal case para mag-appear sa aking NBI. Wala po. Wala po tayong magiging problema. In case po, civil case po. Yung civil case po is sabi nila parang annulment lang. Hindi siya magre-reflect sa NBI. Kaya wag po tayong matakot. Collection of some money lang po siya. Ibig sabihin, umutang lang tayo at hindi tayo nakabayad. Ano ang update niya sa Metrobank ngayon? Yun nga po, nasabi ko na po sa video ko. Still po, nag-aantay po ako ng amnesty program nila or mag-aalok po sila ng one-time payment para at least, kasi nag-iipon na rin naman po ako, para at least pag nag-alok sila, babayaran ko po ng isang bulto na sa kaya kong amount. Tutubo pa rin ba kahit nasa third party agent na? Parang tumutubo pa rin po, dire-diretso pa rin. Tapos, pagdating ng sila na rin yung masasawa. Parang sila na rin yung nag-i-stop ng ganung amount. Tapos bigla-biglang, halimbawa, 100 plus po yung bibigyan po na kayo na amnesty, babayaran nyo na lang po 70,000. Ganon. Sila na rin yung nagbibigay ng discount. Ganon po yung mga third party. Ask ko lang po, ang alam kong utang ko sa Metrobank credit card ko ay nasa 2K na lang po. Ngayon, 1.4 daw ang utang ko. Paano ko mababayaran? Wala na ako work. May anak po ako na nanlumo. Hays, natatakot ako. Baka makulong ako. Wala talaga akong pambayad. Pwede po kayong humingi ng statement of account sa kanila yung SOA po. Ipa-check nyo po maigi kung bakit po umabot ng ganon. Tapos, hindi po tayo makukulong. Hindi po tayo makukulong. Kung magkaroon po ng court order ng garnishment, siguro mag-garnish po sa mga pera po natin sa bangko kasi magpapadala po sila ng mga court order sa bawat bangko na kung may pera tayo doon, is kukunin nila yon nang walang abiso sa atin. So, kahit magreklamo tayo, wala tayong magagawa kasi may court order na. Pero yung makukulong po, hindi naman po tayo makukulong. Ganyan rin po yung kina-stress ko dati. Baka po ako makulong. Yun lang po muna sa ngayon. Yung mga active card nyo, kung hindi kayo nagkakaroon ng problema, ay hindi po yan magkakaroon ng problema kahit ma-expired. Padadalan pa rin po kayo ng card. Tapos yung recap ko lang po yung update sa Metrobank ko. Still, nag-aantay pa rin po ako ng big amnesty po nila. Tsaka yung sa PNB ko po. Since yung PNB ko, alam ko nasa 20 plus na lang po yun. Gusto ko naman talagang bayaran na, kaya lang nag-aantay ako ng isang big time amnesty nila. Magbigay sila ng amnesty. Yun lang po para sa mga nai-stress. Sagutin ko po ulit bukas or sa susunod na araw po yung bawat tanong po sa bawat video. Maraming salamat po.